So ito po yung loob. Yan po yung laki po. Laki. Yeah, ganda po mga ka-angel. So, tanungin natin kung ilan yung delivery. So yan mga ka-angel, yung Cybertruck. Babalik po tayo dito sa susunod na mga araw. Hola ho mga ka-angel! Ito naman po ang inyong lingkod, ang inyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ! So, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo lagi at healthy. So, dito happy po kasi magkakwentuhan na naman po tayo. At tayo po ay bibisita sa isang lugar. At i-check po natin kung tama po yung bali-balita ngayon na sa social media na dumating na daw po ang mga halos pinakahihintay ng mga electric vehicle fanatics. Kung ibig sabihin po, yung mga nag-aabang sa electric vehicle na model. So tara po, samahan nyo po ako at i-check natin at ipapasilip ko po sa inyo kung totoo nga na meron na at dumating na raw dito sa Calgary. Tara po mga ka-angel. So ngayon mga ka-angel, medyo mambon-ambon na naman sa Calgary at medyo malamig, kaya naka-jacket na naman po tayo. At ang temperature po ngayon ay nasa 15 degrees more or less. Dahil po pag makulimlim at ambon, talagang medyo lalamig sa Calgary at sa other parts of Alberta. At dahil po may kunting hangin din, kaya expected na kailangan po natin mag-jacket kasi malamig po talaga. Kung ma-expose ka sa lamig, para kumbaga sa Baguio City din, diba, mga 15 more or less po ang temperature doon. Kung may hangin, malamig po. Kaya mag-jacket na lang po tayo at maging handa lagi sa mga weather dito sa Calgary. Kasi Calgary weather po unpredictable po minsan. Dahil minsan maaraw, maya-maya bigla na lang kukulimlim at uulan o kaya mag-snow. So be prepared na lang po. At ganun po talaga ang weather dito. But other than that, tulad ng sinabi ko sa mga nakarang video natin, ay andyan po si Haring Araw pa rin. Kumbaga mamaya-maya baka sisilip na si Haring Araw. So ngayon mga ka-angel ay binabagtas po natin itong street ng Sheriff King. So try po nating pumunta doon sa MacLeod Trail, going to the north ulit. So tulad po ng sinabi ko, always reminding na kailangan po maging patient po tayo sa pagdadrive. Hanggat maaari mag-giveaway, huwag po tayong magipag-away kasi po wala pong mangyayari sa pagkikipag-away sa kapwa natin. Magiging kapalit pa niyan, baka mabaliktad pa po kayo at kayo pa yung makasuhan
at mabigyan po ng bad feedback, pangit po ng ganon. So iwas na lang po tayo at i-adapt po natin dito sa Canada yung kanilang laging ugali na giveaway, magrespeto at courtesy po sa lahat po ng driver, especially po sa mga pedestrian at mga kapatid po nating PWD. So tuloy-tuloy lang po tayo. So mga ka-angel ay nandito na po tayo sa MacLeod Trail at yung bridge po na yan, ayan po yung intersection ng Anderson Road. West is going to Chutina, east is going to Deerfoot Trail. Tapos meron po dyan isang shopping mall. Yan po yung South Center Mall. Yan po yung malapit na mall sa tinitirhan namin. Yan, nasa right po yung shopping mall. Maganda rin po yan, isa 2 floors shopping mall. So dito mga ka-angel, meron din po dito kung ayaw nyo mag-drive or wala kayong car or nagre-rely kayo sa transit, sa left side po yung bridge na ito, actually itong bridge na yan is connected to the shopping mall, and then connected po yan sa isang Calgary Transit train na station. Yan po yung Anderson station. So pwede po kayong bumaba dyan and then maglakad po kayo crossing this bridge, and then all the way po yan sa shopping mall. Pag summer po, minsan po hindi kami nagdadrive para maiba naman po at makapag-exercise din, at parang kumbaga fun din, ay nag-train po kami o nagbabas. Bari yung Calgary naman po is very accessible talaga yan ng mga lugar, dahil yung government, yung city government, naglalagay talaga sila ng service ng bus kung hindi po aabot doon yung train. So usually po kahit pa new community yan, ay talagang naglalagay po sila ng service ng bus. Kaya wala pong problema yan kung pupunta po kayo ng Calgary and even sa Edmonton po, since the two of them are just similar po na big city. Pagka newcomer po kayo sa Canada, don't worry, dito sa Calgary and Edmonton ay meron train tsaka bus, and of course maraming taxi, Uber, Lyft, ride sharing company, marami po yan. So huwag po kayong mag-aalala dahil meron kayong masasakyan. And of course po sa mga secondary city rin dun sa Lethbridge, like Lethbridge, Red Deer, kahit po sa Grand Prairie, sa Medicine Hat, mga secondary city, kahit po sa Port Macleod, lahat po yan may mga service po ng bus. Kaya kung newcomer po kayo, huwag kayong mag-alala. At meron po talagang yan, sigurado meron din po mga service ng taxi, kasi kahit po sa smaller town ay may mga service po ng taxi yan. Kaya huwag po kayong mag-alala at meron kayong masasakyan. Ang ano lang doon sa mga siguro smaller cities ay yung mga limitado na lang po yung service, like puro taxi na lang po yun. Pero yung mga usually yung mga maliliit na bayan na yun, so in that case po ay mahirap po pagka medyo winter, yung malamig, kasi mag-aantay talaga kayo dahil meron siyempre yung palalo pagka busy hours, kailangan na mag-adjust po kayo ng konti para yung pag-aantay nyo hindi kayo malate sa mga trabaho. But in that case po, sa una medyo nag-a-adjust pa kayo, medyo nahihirapan, but ilagay nyo lang po sa isipan ko, tulad po na sinabi ko lagi, mamahalin nyo yung Canada pag andito po kayo. At saka one more thing, huwag nyo po yung sayangin, don't waste the time o don't waste the opportunity. Pag po kayo nandito sa Canada ay i-grab nyo po, gawan nyo po ng paraan, at least mag-permanent resident kayo para hindi kayo uuwi, wala kayong contract na, kumbaga mag-stay kayo dito hanggat gusto nyo, renew na lang po ng PR.
Huwag nyo pong sayangin yung chance na po yon dahil marami pong naghahangad o nangangarap na pumunta ng Canada. So like I said, Canada has one of the best health system, best education system, pollution, hindi po polluted, beautiful natures, peace and order, halos lahat na po, at one of the best or one of the most livable country in the world. Yan, at saka of course first world country siya. Yung economy niya nasa top 10 or low, naglalaro yan sa 10, 9, 8 like I said. Kaya pag andito po kayo mga ka-angel, wag yung sayangin yung pagkakataon. Kung nahuhomesick po kayo, nahihirapan man kayo, hindi kayo sanay mag-abroad, marami pong Pilipino dito. Kahit ako po ay mag-ask po kayo ng mga advice at tulong. Hanggat kaya ko, tutulungan ko po kayo at makakaroon kayo ng mga idea anong diskarte. Kasi ako ko po, malala po yung pinagdaanan ko bago ako dumating dito. Like I said, I was I guess or I can say it's like a scam for the first 3 application that I did when I applied in Canada. Simut po yung mga savings sa mga pera na sinave natin nung nag-work tayo sa abroad din. But like I said, never give up. Ginebra motto, never say die, sabi nga nila. Kasi po pag give up ka, what's happen next? Kung mag-give up ba ako, ay anong susunod? May mangyayari ba sa akin kung mag-give up ako? Yun po ang isipin nyo mga ka-angel. Kung hindi ako mag-give up at fight lang, eh mayroon kapalit dyan. Like I said, don't forget din po lagi ang God. Pray hard, sabi nga nila, it works. So yun mga ka-angel, ang aking motivation, at minomotivate ko po kayo na mag-apply, in-encourage. Pag andito po kayo, grab the opportunity. Kung mahirap mag-PR, marami pong way. Pwede kayong mag-search sa internet, or marami pong mga gumagawa ng like excuse me, pumupunta po sila sa ibang province na mas mababa yung population, at sila po ay mas mabilis yung pag-process po ng permanent resident. Usually yung mga provinces or territories na mababa ang population, because it's a common sense po, kailangan po nila ng labor force, kailangan din ng tao para may mag-work sa kanila para po sa economy nila. Kaya po hindi na po nila pinapahirapan yung mga tao na gustong mag-work sa kanila or gustong manirahan sa kanila, dahil kailangan po nila ng tao. All you have to do po is open-minded, maging madiskarte, at of course search. Mag-message po kayo sa social media, ganyan, yung mga group ng mga Pilipino, or even hindi lang Pilipino, may mga group po dyan na mga foreign din na immigrant na willing tumulong po kahit hindi po nila kalahi. So like I said mga ka-angel, be positive always, dahil po I'm pretty sure pag andito po kayo sa Canada ay may mangyayaring maganda po sa buhay ninyo, sa family nyo, at sa mga kids especially, dahil po maganda po yung Canada. Kaya sinasabi ko mga ka-angel, keep the faith at find a way na makapunta po dito at mag-apply. So mga ka-angel, yun lang po yung aking masasabi. At nagawa pa ako ng video mga ka-angel na kumbaga share yung mga experience ko on how to apply in Canada, kung ano yung mga nalalaman ko na paano mag-apply, paano ma-PR, at paano maging citizen, and of course kung paano mag-apply po ng mga work, mga job sites, ganyan. Gagawin ko po ng video yan. Medyo na-busy po ako dito kasi sa mga past weeks.
Pero I will find a time na makapag-share po ako. Although marami na pong gumagawa niyan, marami na pong gumagawa ng video ng about sa Canada, kung paano mag-apply, mag-process, mga ganyan. But I can share my own opinion at mga ideas po, para naman po magkaroon kayo ng idea at sana po at mai-apply nyo at maging effective po sa inyo lahat. So approaching na po tayo mga ka-angel, at sana totoo nga yung mga kumakalat sa balita na dumating na daw ang mga pinakaabangan ng mga EV fanatics. So tara po mga ka-angel, at titignan natin kung totoo nga. Samahan nyo po ako. Turn right po tayo dito at ihahanap po tayo ng parking. Mukhang puno po yata at walang mapagparkingan mga ka-angel. So maghahanap po tayo for the meantime at i-check natin kung may maparkingan. Doon po tayo magparking, parang may parkingan doon. Hindi yata tayo pwede doon mga ka-angel. So atras tayo dito at hahanap tayo. So maghahanap po tayo mga ka-angel. Antayin natin yan, may aalis at dyan tayo magpark na lang. Mga aalis po sila, pumunta po sila sa loob. Titingnan natin kung totoo nga na meron na pong Cybertruck sa Calgary mga ka-angel. Yung isang electric vehicle na pick-up truck. Yan po ang pinakaabangan ng lahat, at i-check po natin kung meron na nga mga ka-angel. Ibig sabihin niyan mga ka-angel, pag po meron na sa Calgary, ay mag-i-start na po silang mag-deliver din dito sa Canada or sa Alberta. So yun mga ka-angel, bumaba na tayo at titignan natin kung may Cybertruck na nga dito sa Calgary. At para pagkasakali ay babalik tayo at makapag-book ng route test kung papayagan po tayo, kung pwede na nilang ipatest yung Cybertruck. So tara po, salamahan niyo po ko mga ka-angel. So maglalakad po tayo at titignan natin kung totoo nga na mayroong Cybertruck na. A few moments later. Mga ka-angel, andito na nga. Totoo nga na mayroon na isang Cybertruck dito. Ito po. Oh my God. My God mga ka-angel. Laki mga ka-angel. Ayan. Jam, bibidyo lang ako. Stick talaga, malaki rin pala. Kala ko maliit. Laki ng gulong. Parang gulong talaga din ng truck. Ayan po yung size. Dito pala ang pindutan. Oh. Ayan mga ka-angel. So, pwede ako punta sa loob. Yan mga ka-angel, yung loob ng Cybertruck. Stick mga ka-angel. Wow.
So open na. So yan mga ka-angel, meron po siyang dito po yung pindutan. Ito, may camera din siya dyan. Ito po yung camera niya sa gilid. Yan po yung size niya. Yan. May camera rin po siya dito. Meron po rin panghila doon. Yan. Stick po. Pwede ito mga ka-angel. Stainless ang dating. Malaki din po siya mga ka-angel kasi yan. Yan. So dito po yata yung stick mga ka-angel. Oh my God mga ka-angel. Ganda. A few moments later. So yun mga ka-angel, at hindi ko na ako nakabideo sa paglabas kanina kasi maraming pumapasok na tao, kaya hindi ko na masyadong nakapag-video. Pero babalik pa tayo dun mga ka-angel at sisikapin nating makakuha ng mas magandang video. Kasi nung nandun po ako marami pong nakapila. Nag-giveaway na lang din po ako para at least ma-accommodate o at least makakita rin naman ng mga ibang tao. So at least nakakuha pa rin po ako ng video at i-upload po natin yan sa YouTube. So yun mga ka-angel, ang sinasabi ko na kung totoo nga na nandito na sa Calgary, totoo na po, andito na po, dumating na po ang Tesla Cybertruck sa showroom po ng Tesla dito sa Calgary. I-type nyo lang po yan sa Google at isa lang naman po yung parang showroom o dealership dito sa Calgary, nasa Fairmont Drive, malapit po sa Chinook Mall or Chinook Station ng C-Train. Mag-appear po dyan. So kung may time po kayo mga ka-angel, yung mga nag-aabang sa Cybertruck, yung mga electric vehicle fanatics or mga fans ng electric vehicle, andito na po sa Calgary ang Cybertruck mga ka-angel. So swerte po dahil piling-pili lang po yung mga pinagdideliveran o yung parang pinagdadalhan ng showroom o yung parang sample o yung parang like for example sa Cybertruck, pili lang pong mga city. Kung di pa ako nagkakamali, ang meron pa lang dito sa Canada nasa Ontario area at sa British Columbia area at sa I think sa Quebec area and of course Alberta. Hindi ko po alam kung meron na po sa Edmonton, but for sure meron din po siguro doon sa big city. Because inuuna lang po siguro nila yung mga places sa Canada na maraming nag-order o nagpa-reserve or yung malaking population. So yung population of course andyan yung Ontario, Quebec, Alberta and British Columbia. Yan po yung mga malalaking population dito sa Canada, kaya inuuna po nila doon kasi for sure marami pong nagpa-reserve or mag-o-order ng Cybertruck. And for sure baka magkakaroon din po yan dahil since the location of Winnipeg is in the center of Canada. So baka meron din po dyan sa Winnipeg or maybe in some provinces like the Saskatchewan area, maybe Saskatoon, maybe Winnipeg, and maybe Halifax of course. And of course nauna na po dyan ang Vancouver, Toronto, Montreal maybe, and of course Calgary, and for sure meron po yan sa Edmonton din. So yun mga ka-angel, ang ating vlog muna ngayon at i-update ko po kayo kung ano po yung next step or what happened to the Cybertruck video natin
At maraming salamat po sa panonood po lagi, at huwag po sana kayong magsasawang manood sa akin. Kahit minsan nakakasawa pa ulit-ulit, or corny, or mga ganon. Ang hatid ko lang po, magbigay po ng information, mga knowledge, mga places, at of course mga ideas or pag-discover po natin, mapagbigay information sa mga bagay na makakatulong po sa inyo at sa ating lahat. So, ingat pa kayo lagi, stay safe, always pray to God, pray hard, it works. At makikita-kita po tayo sa sunod na mga video natin, mga ka-angel. Thank you very much po sa panonood, at please subscribe to my channel, Discovery Space Angel. Meron po yung Glacier National Park na picture, at ako po yun. At sana po mag-subscribe po kayo, at tuloy-tuloy po ang paglalakwatsa natin. Thank you very much po. Stay safe. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. Maraming salamat po. God bless.